lahat guys. Andito ako ngayon sa Rizal Park. Yan, Rizal Park yan. Dahil galing ako sa aming mosque. Katin ako ng Juma prayer. At sumilong muna ako dito dahil maraming kakahuyan dito guys. So, yan o. Lilim ng kahoy. Sarap dito sumilong guys. Meron din naman doon may atip. Pero dito lang ako gusto kong mahangin eh. So, yung nga guys, gusto ko lang kayo ngayon inform na ako ay nandito pa rin sa Davao City guys, and I am going to have job hunting next week. Hindi mo na ngayon kasi hapon na eh. Maganda yung mag-apply ka sa umaga para abutin ka man ng hapon eh, hindi na abutin ng gabi. Katulad ng last week na na-apply ko, inabot ng gabi. Nagulat yung mayari ng bahay, alas 10 na ako dumating. Kasi mostly alas 4, alas 5 nasa bahay na ako eh. Alas 10:30 na ako dumating. Wala namang korupto dito sa bahay namin. Saka lang dahil nga alam niya na nag-a-apply ko ng trabaho. Sila ako tinatanong kung may trabaho na ba ako, saan ako nagtatrabaho. Kung wala pa, hindi pa ako natanggap. So, we'll try my best. So, sana nga next week matanggap na tayo guys. Magkaroon na tayo ng trabaho. Saka para naman eh kahit pa paano eh meron tayong maipon na konti. Hindi na tayo mangutang sa Mumbai kasi bala ko magnegosyo nga guys. Malita tindahan lang siguro kung nagawin ko. At para mapaikot lang natin ang konting pera. So ang aking plano, magtitinda lang ako ng mga kakanin at saka mga grocery, ganyan, or mga sari-sari store. Maliit lang. Siyempre may kapihan ka nga. Pwede magkape yung mga standby para kahit paano eh karoon ng refreshment ka nga. Saka may mga juice. Bala ko nga lemon juice, buko juice at saka orange juice. Mga simple lang ano. Pero bago yun kasi kailangan natin ng puhunan. Kailangan natin puhunan eh. Manood lang kayo guys lagi sa aking vlogs para magkaroon ako ng dagdag pa na kaalaman. Mag-advise niyo ako kung ano maganda para kahit pa paano eh, malalaman yung Tatay Jun. Umpisa na ako magtayo ng negosyo. Sana nga at may papaikot ko ng konting pera ko. Kaya magtrabaho muna ako guys. Siyempre wala tayong pera eh, di ba? So napakainit guys. Kaalala ko yung nagtaxi pa ako kung ganito kainit, hindi ako tatagal dahil yung taxi ko na minamaneho ko karag-karag yun. Pag huminto ako sa traffic, ay grabe, butil-butil, ginawa ko sa pasahero, butil-butil ang pawis. Pero pag tumakbo naman yun, ay sobrang lamig. Nagtaka nga ako doon, pagka tumigil siya ng matagal, wala, nag-off yung aircon. Sinabi ko na yun sa may-ari, ayusin daw eh, kasi extra door lang ako. Ang na-extra kong mga taxi doon, walang mga driver. Tapos yung mga lumang taxi, pwede ko i-drive. So lang, talagang ibuo mo yung boundary. At luma yun, ibuo yung boundary. Tapos sa gasolina, full tank mo pag sa garahe mo. Ipalinis mo pa yung taxi mo. So kung may kita ka man ng 500, bawas ka pa sa, siyempre magbibigay ka ng tip doon sa naglilinis. Tapos yung gasolina pa. So matik home pay mo, bariya na lang, diba? Salala ko nga kung nasa taxi pa ako ngayon, talagang baka hindi ko kayanin. Sobrang init eh. Mainit nga nung hindi pa ganitong ka init eh, lalo na ngayon. Kaya naman malis ko doon. Naging 55 ang aking blood pressure. Sabi ng aming manager, pahinga ka muna tayo, kumain ka muna ng maraming gulay. Siyempre galing akong call center, di ba? Puyat, nagre-recover pala yung katawan ko. Puyat din sa taxi. Kasi kailangan doon, maaga ka gumising eh. Maaga ka pumasok para makakuha ka ng magandang taxi. Kasi pagka may tumawag daw na hindi makapasok, tatawagin ka ng manager namin, driver na to. At kung di papasok yung may-ari, yun. So kailangan maaga ka doon. Pag pumunta ng alas 9, wala na matira doon ng mga sasakyan. 4 kaming extra door, matira doon yung mga karag-karag, di yun drive mo, hindi ka na makaboundary noon, lugi ka na.
Parang namasada ka lang na para lang sa kumpanya. So maganda taxi kasi paglabas mo ikaw nang amo eh. Saan ka pumunta? Ikot ka buong Davao kung gusto mo. Saka doon na nalilibang ka dahil nga kumbaga sa ano malalayo ang makikita mo ng lugar. Makakakita ka rin doon ng mga iba't ibang klaseng pasahero, parang call center din eh. Mayroon ding mga irate passenger eh. Karamihan doon sa mga sa aking obserbasyon ha, medyo nililiit nila yung taxi drivers guys. So ito siya sa mga ibang passenger lang sa aking na-obserbahan. So ganun pa man eh, pinaglilingkuran namin yung mga aming mga passenger. Saka lagi kami magalang siyempre. Dahil nga passenger yan eh, customer yan eh. Pero kadalasan doon may nagbibigay talaga. Nagbibigay ng tip, sobra. Kasi nga alam naman nila na konti lang kita. Konti lang kinikita pag taxi driver ka. So yun lagi, kinuwento ko lang sa inyo guys ang experience ko sa taxi. So yun lang mula vlog ko sa nito. Nice yan kayo mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel, John Cadena TV. Bye!